Sila ng kopya kanina. Yan ay ibinigay nila nung sila'y nag-file ng kanilang comment. Senate President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Kongresista Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero may posibilidad umanong ipatawag ng Korte Suprema ayon kay Attorney Vic Rodriguez. Sa isang interview na ginanap sa SMNI News kay Attorney Vic ay dito kanyang ibinahagi ang ibang impormasyon patungkol sa naganap sa preliminary conference ng Korte Suprema sa kasong kanilang isinampa kay sa maanomaliang bicameral committee report. Ngayon sinabi ni Attorney Vic na tinalakay umano ng ibang Associate Justice ang posibilidad na ipatawag sina Martin Romualdez at Chis Escudero upang makuha rin ang kanilang mga komento patungkol sa issue na kanilang kinasasangkutan. Agad naman sinabi ni Attorney Vic na anya kung makakapunta raw ang dalawa at kung may oras sila dito ay welcome naman raw silang pumunta sa gagawing argument sa Abril 1. Samantala napaka-specific umano ng utos ng Korte Suprema upang tahasan sina Kongresista Stella Kimbo at ang Technical Working Group ng Kongreso at Senado na dumalo sa nasabing argumento. Ayon sa utos ng Korte ay kinakailangan silang dumalo upang makuha ang kanilang komento patungkol sa sinabi ni Kongresista Kimbo na sa kanilang pagpapaubaya na lamang napunan ang mga ibang blanco sa bicameral committee reports na magiging basihan ng General Appropriation Bill na magiging General Appropriation Act pagkatapos mapirmahan ng Pangulo. Ngayon nagbigay rin ng update si Attorney Vic Rodriguez na patungkol sa kopya ng General Appropriation Bill at ng enrolled bill na kanilang ni-request na mabigyan sila ng kopya nito at ngayon sa dami na hininging extension ng Kamara ay naibigay na rin sa kanila ang kopya nito. Saad pa ni Attorney Vic Rodriguez na gagawin nila ang kanilang makakaya upang makita ang nasabing kopya at maikumpara ito sa kanilang naunang kopya kung magiging pareho ba ito. Para sa buong detalye ating panoorin ang buong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Ibinigay nila nung sila'y nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at we'll go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho, at ihahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco. Sapagkat MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan, sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? At kung sasabihin nilang meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed Bicameral Conference Committee report dyan sa tinatawag na House of Representatives Bills and Index Service. Pag na-file mo na dyan, wala nang galawan, wala nang burahan, wala nang amendments, ang natatanging gagawin na lamang ay printing ng enrolled bill. Kaya dyan namin ihambing, yan ang halaga o value sa amin. Kaya hiningi namin yung kopya ng enrolled bill at saka nitong General Appropriations Bill. Tension Friday afternoon, late afternoon of Friday, just before the following Monday's deadline. So humingi sila ng extension of time na mag-file ng comment. And pinagbigyan naman sila ng Korte Suprema. So late sila nakapag-file. So yung submission, binigyan uli sila ng 5 days ng Korte for both parties, for us and the respondents. Subalit humingi sila ng another extension of 5 days, so 10 days ang ibinigay for both parties, sa petitioner sa amin at sa respondents para magsumiti ng mga additional documentation or until March 15.
Opo. President ay kinakailangan din magpunta sa oral argument at yung Speaker of the House. Sinabi naman ng Korte Suprema, kung sila ay libre at may panahon, welcome naman sila. Kung hindi, they will be excused. So very fair naman yung Korte Suprema, and I think hahayaan na ng Korte Suprema yung Office of Solicitor General bilang abogado nila ng gobyerno na mag-argue on their behalf. Pero it's very specific din yung kautusan. Dapat magpunta doon si Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng Mababang Kapulungan, dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga diyan sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument diyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Initially, MJ at Admar, ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa aming siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. At ganun din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung Congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganun din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani ng Senado at ng Mababang Kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at Mababang Kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Justices. I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado. Sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo. Pasensya na kayo sa aking boses ha. Ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman.